Uy, wait lang. Natawa ka. Natatawa ka. Natawa ka tayo kasi sinasabi. Hey guys! Welcome to my vlog. This is Clan Victor and of course, sobrang saya ko ngayon dahil kasama ko sa aking vlog ang dalawa sa pinaka-close kong kaibigan sa law school na si Ate Joy at si Ira! So for today, ang gagawin natin sa vlog ko ay walang iba kundi kakain ng... Oops! Sabi mo? Vlog mo lang? Sa'yo lang? Ay, hindi ba? Joke lang guys! Siyempre, vlog naming tatlo to. So, ano pang gagawin natin ngayon guys? Masarap itong mga iba. Nakain tayo. Iba't ibang uri ng balls. At munti ka pa yung magsabay sa balls ha? Bakit ano pa meron sa mga balls na to? Actually, ito yung mga favorite street foods sa Philippines. So, kahit saan nakikita natin sila. Nakikita ko to yung may iba't iba pang sausawan. Ayun guys, kasi suka lang yung available eh. Pero may sausawan na ginagawa din sa yung sa mga vendor. Yung may maanghang, may matamis. Totoo. Ito pa nga, ang sakit na nga ng mata ko dito sa sibuyas. Diyos ko. Pero masarap ha, promise. Ano ba naman yan? Nagpa-vlog-vlog tayo ng mga pagkain ganito, wala naman tayong stick. Sa bagay, mag-stick-stick pa tayo kasi saan din naman tatapon yun. Oo nga, nakakainis ng ganun no. Tatabi lang ng vendor yung basurahan. Pero kung saan-saan pa rin nila tinatapon. Parang, ano ba? Isa bang malaking basurahan yung kalsada? Nako, kakulay. Diyan ka nagkakamali. Tumatawa, guilty kasi. Guilty. Nako, guilty as charged. Kasi naman ganun din naman yun eh. Gagamit ka ng stick, tatapon din naman. May magwawalis din naman yun eh. Ano yung sinasabi nitong katabi ko? Nako. Naku po, yan kasi yung mga nakaugalian, so that's habit. So hindi na nila nababago yan. So kayo ha, huwag niyong gagayahin to si Klein. Nako, baka ma-cancel culture ako. Sorry guys, naalala ko tuloy yung RA 9003, tama ba? Wow, feeling genius! Yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000, alam ko ang sa definition yan, yun yung batas na nagdidiscipline tungkol sa mga pagkontrol natin ng generation, storage, collection, yung paglipat, processing, at disposal ng mga solid waste. At alam ko meron pa dito para sa, syempre, ginagawa to para sa ating public health, sa economics, engineering conservation, at syempre sa iba pang mahalagang paraan para ma-preserve ang ating environment. Short, ito yung batas para sa mga kagaya mo. Oh! Tama. Solid bang pare? Saan mo naman magsalita? Yes, ang pinaka-basic niyan is yung tama ba? Yung pag-separate ng biodegradable sa non-biodegradable. Tama. Yes. Actually, na-mention mo na yan, no? Yung pag-segregate ng mga basura. Now, we have this law. Quick sharing lang. We have the Republic Act number 9275. This is the Philippine Clean Water Act of 2004. So ito naman ang batas na nagpoprotekta sa katubigan ng Pilipinas. So, mentioning, di ba, yung hindi natin pagsasegregate ng basura, doon pa lamang makaka-apekto na to sa ating Clean Water Act. So, pag nagtapon ka ng kung saan-saan dyan ng basura, the waters of the Philippines will be affected as well. Tama. At meron ding about sa air. Meron din tayong Philippine Clean Air Act of 1999. Ito regarding naman to sa air pollution prevention and management. Kagaya ng mga noise pollution, mga nakakadagdag sa ating air. Sa ating air, boy, amihan ko ba yun? Hanggang tandyan na tayo dito. So anyway, ilan lang yun sa mga example ng mga batas na meron tayo sa Pilipinas. Pero pwede pa rin madagdagan or ma-enhance or ma-improve. Kasi tayo na ngayon, pinag-aaralan natin siya sa law school. Yan, tama. So, it is a very big thing na naging part siya ng curriculum ng law school. So, as a future lawyers, ma-amend pa natin yung laws, may improve pa natin siya in the future. So,
in that, mapoprotektahan pa natin ang environment, especially the Philippine environment. Yes, kaya nga 'di ba katulad ng sinabi nila na ang environmental law ay yun nagpo-protect mga batas sa environment natin. So ito yung collection of laws, yung mga regulations, agreements, common law that governs how humans interact with their environment. So this includes about the regulations sa forest natin, sa minerals, sa fisheries, sa iba't iba bang connected sa tungkol sa ating kapaligiran. Katulad ng sinabi natin Joy kanina, katubigan. Saka hindi lang siya nagbe-benefit sa atin mga present na human beings. It also benefits the future generation. Yes. Ito, Klein, remember, your favorite subject, it is the Constitution. Yes, Sige nga, ibigay mo nga sa amin yung provision ng law. Nako, as far as I remember, meron tayo sa ating constitution na tinatawag na rightful, balance, and healthful ecology. So, search na lang guys, talagay ko dito yung link. Hindi, joke lang. So, pang pinaka-gist lang naman yan, para maintindihan natin lahat, is meron tayong karapatan at meron tayong dapat gawin upang mapangalagaan ang ating environment. Katulad na lamang nung, may na lang case dito eh. Ano case yun? Yung case about dun sa Southeast Mindanao Asian Corporation, about dun sa mining corporation, syempre, hindi naman yun basta-basta may tindahan lang kung walang tulong ng mga environmental lawyers. Kasi tayong mga tao or tayong mga common people, parang pag sinabi natin lawyers, ay sa ano kagad yan, analyst keeping kagad yan, criminal lawyer, ay sila Harvey Specter kagad yan, sila Mike Ross, di ba? Mga civil lawyers. Kumbaga, medyo kakalimutan natin na meron tayong environmental lawyers na tumutulong sa environment natin. And shout out kay Attorney Bretta. Yes! Kaya tayo Attorney Bretta. Actually, tama nga yun na magkaroon tayo ng mga maging advocacy natin na maging isang part ng environmentalist. Kasi I remember, ang daming nasisirang part ng environment natin ngayon. Like nung recently lang, di ba, binagyo tayo, di ba? And anong effect na yung may mga parts na binaha. Tama. So, kailangan alaga natin yung environment natin. Yes. And to conclude, kasi kung sa sunod na pupunta yung vlog natin, joke lang. And to conclude guys, ang environmental law ay hindi lang para sa mga law students. Tandaan natin na ito ay para sa lahat. Sabi nga nila, our micro efforts will have macro effects. And it's the good for all. And it's the good for all, therefore it is the concern of all. Yes. And therefore conclude, we should give importance to our environment. Yes. Dapat lahat tayo magkaroon ng Para lahat tayo ay may alam. Diba? So, ano na? See? Sa simpleng pagtapon ng stick at basura sa Kaya akala ko nagmumukbang lang tayo dito. Kaya nga, mukhang sa next vlog na natin magagamit ito. So, i-freezer muna natin ito, guys. Para next vlog. And then, joke lang. And I hope, guys, may natutunan kayo about sa environmental law. Again, my name is Klein. My name is Joy. And I am Ayla. And thank you. Bye-bye, guys. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, share the video, and of course, love our environment. And eat stick foods. Bye-bye. Huwag lang magtatapon kung saan-saan ng mga sticks and plastic cups. I love the Philippines. I love you. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye.